Lahat ay nagsabing hindi na siya muli makakalakad. Si Madison, ang anak ng bilyonaryong si William King, ay naparalisa ng mahigit 1 taon. Hanggang isang tahimik na ama, si Elijah Cole, ay pumasok sa ospital at bumulong. "Hayaan niyong tulungan ko siya." Nagtawanan ang mga nurse. Napailing ang mga doktor. Ngunit ang sumunod na nangyari ay yumanig sa buong mundo ng medisina. Walang nakakaalam kung sino ang lalaking ito o anong lihim ang dala niya. Ngunit sa loob ng ilang araw, nagsimula magbago ang lahat. Nagsimula sa tibok ng puso ni Madison. Nagsimula ang umaga tulad ng dati. Tahimik na nakaupo si William King, kilala bilang malamig at lohikal na negosyante, sa tabi ng kama ng anak niya si Madison sa ospital. Si Madison, na minsang isang masiglang balerina na nangangarap makarating sa Broadway, ay nakahiga na ngayon ng walang kagalaw-galaw. Gising ang kanyang mga mata, ngunit tuluyang hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Kinuha na aksidente ang lahat sa kanya. Ginawa na ng mga doktor ang lahat. Dumating pa ang mga espesyalista mula sa Switzerland, Germany at Japan. Mga paggamot, therapy, mga eksperimento, lahat ay bigong nagtagumpay. 1 taon na ang lumipas at tila naging bato na ang mukha ni William. Nakapagtayo na siya ng mga gusali, nakatalo ng mga kalaban sa negosyo at nalampasan ang pagsubok ng Wall Street. Ngunit ngayon, sa harap ng anak niyang walang malay, siya ay walang magawa. Sa labas ng ospital, abala ang lahat. Nagmamadaling dumaraan ang mga nurse. May hawak na mga clipboard. Ang mga bisitay, may dalang mga bulaklak at lobo. Ngunit isang lalaki ang dahan-dahang naglakad. Mabigat ang hakbang, tila may dalang pasan-pasan ang mundo. Ang pangalan niya ay Elijah Cole, isang mekaniko sa propesyon, ama sa puso. Suot niya ang isang lumang leather jacket. Ang kanyang maong ay may alikabok pa mula sa kalsada at may dala siyang maliit na kahon na binalot sa kupas na tela. Walang nakapansin sa kanya. Walang tumitingin. Palagi namang ganoon. Lumapit siya sa reception desk at mahina, ngunit buong tapang na sinabi, "Nandito po ako para kay Madison King." Halos hindi man lang tumingin ang nurse. "Kamag-anak po ba kayo?" Tanong niya. "Hindi," sagot ni Elijah. "Pero kaya ko siyang tulungan." Tumigil ang nurse saglit. Pagkatapos ay napatawa. Gaya ng lahat ng milagrosong manggagamot na dumarating dito. "Pasensya na po sir, restricted ang floor na yan." Tumango si Elijah, ngunit hindi siya umalis. Umusog lang siya sa gilid, umupo at tahimik na naghintay. Sa itaas, nakatitig si William sa isang larawan ni Madison bago ang aksidente. Nakangiti, nakabukas ang mga braso, masayang sumasayaw sa likod bahay. Ibinigay na sana niya ang lahat. Ang kanyang yaman, pangalan, pamana. Makita lang niya ulit itong lumakad, kahit isang hakbang lang. Pero matagal na siyang tumigil sa paniniwala sa mga milagro. Doon narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Lumingon si William. Isang batang nurse ang sumilip, halatang nag-aalangan. "Sir, may isang lalaki pong naghahanap sa inyo. Sabi niya, matutulungan niya ang anak ninyo." Napakurap si William. "Paalisin mo siya." Malamig niyang sabi. Ngunit nag-atubili ang nurse. "May dala po siyang
isang bagay, hindi ko mapaliwanag, sir. Pero parang may kakaiba sa kanya. Napabuntong hininga si William. Sige, papasukin mo. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Elijah. Tahimik siya sa loob ng ilang sandali. Pinagmasdan niya ang mga makina, mga tubo at ang maputlang batang babae sa kama. Tapos ay tumingin siya kay William. Hindi ako nandito para sa pera, sabi ni Elijah. Kailangan ko lang ng 5 minuto at ang tiwala niya. Halos matawa si William. Sino ka ba talaga? Binuksan ni Elijah ang kahon at ang laman nito ay hindi inaasahan ni Numan. Napayuko si William. Nakakabog ang dibdib. Hindi ito gamot. Hindi ito siyensya. Isang litrato ito ng isang batang babae na kamukhang kamukha ni Madison. Nakatayo, nakangiti, sumasayaw. Napagaling ko siya. Bulong ni Elijah. At kaya ko rin pagaling yung anak mo. At sa sandaling iyon, nagbago ang hangin sa silid. Hindi kumilos si William. Ngunit ang isipan niya ay nagngangalit habang nakatitig sa litratong hawak ni Elijah. Hindi ka panipaniwala ang pagkakahawig. Ang batang babae sa larawan ay may parehong kintong kulot na buhok, parehong mapanlikhang mga mata, at maging ang maliit na pilat sa itaas ng kaliwang kilay, ang parehang pilat na nakuha ni Madison nang mahulog siya sa bisikleta noong 5 taong gulang pa lamang. Kumibot ang mga daliri ni William habang inaabot ang larawan. Ngunit maingat itong hinila pabalik ni Elijah. Aba ang pangalan niya. Mahina niyang sabi. Sabi nila, hindi na raw siya muling makakalakad. Paghandaan ko na raw ang habang buhay ng wheelchair, mga rampa at katahimikan. Pero ngayon, sumasayaw na siya tuwing Biyernes ng gabi sa harap ng lumang simbahan sa tabi ng lawa. Umiikot siya na parang binubuhat ng hangin. Namutla ang mga mata ni William. Gusto mong maniwala ako rito? Isang estrangherong papasok, magpapakita ng litrato, at mag-aangking kaya niyang ayusin ang hindi na kayang ayusin ng pinakamahusay ng mga doktor sa mundo? Mababa ang boses niya, halos nanginginig. Ngunit hindi sa galit, sa iba, sa takot, sa pag-asa. Hindi natinag si Elijah. Hindi ko inaasahang maniwala ka agad, sabi niya. Gusto ko lang subukan. Sa ibaba, 2 security guard ang nakatanggap ng utos na magbantay sakaling maging problema ang lalaki sa itaas. Sanay na ang ospital sa mga kakaibang bisita. Yung iba'y nag-aalok ng milagro, ang ilan ay nagpapalaganap ng huwad na lunas. Pero iba ang isang ito. Walang ibinibenta, walang pangako. Isang lalaki lang, may dalang larawan at isang kwento na nakapapahinto sa mga tao. Sa silid, patuloy sa pagbibip ang mga monitor ni Madison. Lumapit si Elijah sa kama. Huminto sa tapat ng kamay ng dalaga, ngunit hindi hinawakan. Hello, Madison. Mahina niyang bati. Ako si Elijah. Alam kong naririnig mo ako. Alam kong pakiramdam mo'y malayo ang mundo mo ngayon. Parang nasa ilalim ka ng tubig. Pero gusto kong subukan mo to para sa akin. Lumapit si William. Huwag mo siyang kausapin ng ganyan, hindi siya tumutugon. Tumango si Elijah. Tutugon siya. Muling humugot si Elijah ng isang bagay mula sa maliit na kahon. Isang luma at nakatiklop na papel. Maingat niya itong binuklat at inilagay sa mesa sa tabi ng kama. Isa itong guhit ng bata. Simple,
pero detalyado. Isang batang babae na nakasuot ng dilaw na bestida, nakatayo sa isang hardin na puno ng mga mirasol. Sa kanang ibabang sulok, may nakasulat sa Crayola, "Salamat Daddy, Love, Abba." Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Madison. Kaunti lang, pero sapat na iyon para mapahinto ang hininga ni William. "Nakita mo yun?" Mahina ang boses ni William. Dahan-dahang tumango si Elijah. Naaalala niya ang kagandahan. Sagot niya. Diyan nagsisimula ang lahat. Parang lumiit ang silid sa paligid ni William. Bawat makatwirang bahagi ng kanyang isip ay sumisigaw na imposibleng mangyari ito. Na ito'y wala lang kundi kusang galaw ng mga ugat. Pero may nagbago sa mga mata ni Madison. Sandali lang, pero tila nabuhay muli ang mga iyon. Bumaling si Elijah kay William. "Hindi ako nandito para bigyan siya ng pag-asa," aniya. "Nandito ako para ibalik ang nawala sa kanya. At kailangan kong bitawan mo ang kontrol, kahit isang araw lang." Nag-alinlangan si William. Ang lalaking kaharap niya ay walang diploma, walang credential, isang kwento lang ang dala. Ngunit sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, may bumalik sa silid na matagal nang nawala. Posibilidad. "Bukas," sabi ni William, sa wakas. "May isang araw ka." Tumango si Elijah, mabagal. "Yun lang ang kailangan ko." Kinabukasan, mas tahimik kaysa karaniwan ang silid ng ospital. Iniutos sa mga nurse na limitahan ang pagpasok at walang sinumang pinapayagang lumapit sa room 618. Nakatayo si William sa tabi ng bintana. Mahigpit ang pagkakakrus ng mga braso, pinagmamasdan ang pagputok ng araw sa malamig at abong langit. Hindi siya natulog. Bawat bahagi ng pagkatao niya ay nagsisising pumayag siya. Ang mga bilyonaryo ay hindi nagsusugal, lalo na sa isang bagay na kasing ikli ng pag-asa. At gayunman, nandoon na si Elijah, nakaupo ng tahimik sa tabi ng kama ni Madison, na para bang buong gabi siyang naghintay. Sa harap niya ay may isang kahong kahoy, mas malaki ng kaunti kaysa sa mga nauna niyang dala. Gasgas at may mga pilat ang ibabaw nito, ngunit halatang pinakintab at inalagaan. Dahan-dahang binuksan ito ni Elijah. Sa loob ay maraming maliliit at kakaibang mga bagay. Mga manikang yari sa kamay, balahibong binalot ng sinulit, batong inukitan ng maliliit na simbolo, pinreserbang bulaklak at mga lumang litrato. Nakapikit si William. Pinipigilan ang panginginig ng boses. "Ano to?" tanong niya. Ang tinig ay halos pabulong. Tumingala si Elijah. "Mga piraso ng alaala," sagot niya. "Hindi sila mahika," mahinang sabi ni Elijah. "Pero may taglay silang enerhiya. Minsan, kapag ang kaluluwa ay nakalimot kung paano maabot ang katawan, kailangan nito ng mga paalala, mga trigger. Ang tamang amoy, ang tamang tunog. Kahit ang pakiramdam ng isang bagay, pwede nitong mabalik ang isang tao." Napailing si William, bahagya nanunuya. "Ito ang tawag mo sa method?" "Hindi ko inaasahang maintindihan mo," sagot ni Elijah ng kalmado. Pero siya, maiintindihan niya. Kinuha niya ang isang maselang music box. Dahan-dahang iniikot ang susian at inilagay ito sa dibdib ni Madison. Isang banayad na lullaby ang pumuno sa hangin.
Mga kislap na nota na tila sumasayaw sa gitna ng malamig na katahimikan ng silid. Gumalaw ang mga daliri ni Madison. Papasulong si William, pero itinaas ni Elijah ang kamay. Huwag kang magsalita, hayaan mo siya ang manguna. Pinulot ni Elijah ang isang maliit na litrato. Nakangiti si Ava sa tabi ng isang kamalig, kasama ang isang kulay kastanyas na kabayo. Bumulong siya. Hindi rin siya makagalaw noon, pero isang araw, ngumiti siya. Yun ang susi. Yumuko siya kay Madison. Hindi mo kailangan magsalita, Madison. Hindi mo kailangan gumalaw. Alalahanin mo lang, damhin mo. Nagpatuloy ang lullaby. Ang mga nota'y malambot na sumasayaw sa hangin. At doon, nangyari ang hindi inaasahan. Isang patak na luha ang dumaloy mula sa kanang mata ni Madison. Tumigil si William. Hindi niya nakita ang anak umiyak na mahigit 1 taon. Mula noong aksidente, hindi minsan, hindi kahit kailan. Umiiyak siya. Bulong ni William. Dumadama siya. Pagbawas doon ni Elijah. At ibig sabihin, nababasag na ang pader. Muling kumuha si Elijah ng huling bagay. Isang sulat. Luma at may kupas na gilid. Hiniling kong isulat ito ni Ava. Sabi niya, maiintindihan ni Madison. Maingat niyang inilagay ang sulat sa kamay ni Madison. Hindi nito isinara ang palad, pero hindi rin ito bumitaw. Muling kumuha si Elijah ng huling bagay. Isang sulat, luma, at may kupas na gilid. Hiniling kong isulat ito ni Ava. Sabi niya, maiintindihan ni Madison. Maingat niyang inilagay ang sulat sa kamay ni Madison. Hindi nito isinara ang palad, pero hindi rin ito bumitaw. Nakatitig si William, hindi makapaniwala. Sa bawat himaymay ng kanyang katawan, nararamdaman niya, ang anak niya ay muling kumukonekta. Hindi sa agham, hindi sa lohika, kundi sa isang bagay na mas malalim. Umatras si Elijah. Pinayagan ang katahimikan na muling pumuno sa silid. Babalik ako mamayang gabi. Mahinang sabi ni Elijah. Kailangan niya ng pahinga. Ang paghilom ay hindi isang digmaan. Isa itong alaala. At nagsisimula na siyang makaalala. Habang lumalabas si Elijah, muling tumingin si William sa kanyang anak. Nagbago ang kanyang paghinga. Bahagyang nanginig ang kanyang mga labi. Parang sinubukan niyang bumigas ng salita. May nagaganap, isang pagbabago. Malalim, totoo, at sa unang pagkakataon, sa mahigit 1 taon, muling nakaramdam ng takot si William Kane. Hindi takot na mabigo, hindi takot sa pagkawala, kundi takot na baka nga ito'y gumagana. At kung totoo nga, ang lahat ng paniniwalaan niya ay magbabago ng tuluyan. Bumalot ang gabi sa lungsod na parang kumot ng mga lihim. Sa labas ng bintana ni Madison, kumikislap ang mga ilaw ng gusali. Pero sa loob ng room 618, ibang uri ng enerhiya ang nangingibabaw. Hindi ito medical, hindi rin technical. Isa itong bagay na mas luma, mas tahimik, ngunit mas makapangyarihan. Nasa tabi ni Madison si William Kane. Nakaupo ang mga sikay na situhod at ang mukhay nakabaon sa kanyang mga palad. Kinansela niya ang lahat ng pulong, hindi sinagot ang anumang tawag at pansamantalang iniwan ang kanyang $1 billion na imperyo sa mga kamay ng kanyang mga tauhan. Wala nang mahalaga sa labas ng kwartong ito. Hindi pa rin nagsalita si Madison, pero may unti-unting nangyayaring pagbabago sa loob niya. Pagkaalis ni Elijah ng umaga,
Napansin ng mga nurse na tumutugon ang tibok ng puso sa mga tunog. Kapag may nurse na walang malay na humuhuni, kumikibot ang talukap ng kanyang mata. Nang muling ilagay ni William ang lumang music box sa kanyang dibdib at paanda rin ito, bahagyang lumapit ang mga daliri ni Madison sa sulat na iniwan ni Elijah sa kanyang kamay. At ngayon, narito na muli si Elijah. Tahimik siyang pumasok sa kwarto. Basang-basa ang kanyang jacket sa ulan, ngunit ang kanyang mga matay matatag at walang pagkaalinlangan. Hindi nagsalita si William. Tumango lang siya, matalim, saka lumayo ng kaunti. Lumapit si Elijah sa tabi ni Madison at maingat na kumuha ng bagong bagay mula sa kahong kahoy. Isang maliit na garapon na may lamang lupa at puto ng mirasol. Paborito niya ang bulaklak. Mahina niyang bulong. Pinipinta niya ito, hindi ba? Napakunot ang noo ni William. Paano mo nalaman? Bahagyang ngumiti si Elijah. Laging mga mirasol. Mga batang nawalan ng liwanag. Palagi naaalala kung saan nila ito huling nakita. Binuksan niya ang garapon at inilagay ito malapit sa ulo ni Madison. Ipikit mo ang iyong mga mata, Madison. Damhin mo ang init, ang liwanag sa iyong mukha, ang simoy ng hangin, ang halakhak, hindi ang sakit, hindi ang pagbagsak. Bumalik ka sa sandali bago ang lahat ay nawasak. Kinuha niya ang isa pang bagay, isang maliit, basag na radyo, at iniikot ang dial. Umalingaw-ngaw sa hangin ang isang maingay na boses. Isa itong lumang broadcast recording ng huling recital ni Madison. Sa kung paanong paraan, nahanap iyon ni Elijah. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig bata. Puno ng sigla habang ipinapakilala ang pyesa na siya mismo ang gumawa. Tinatawag ko po ang sayaw na ito na ang kalangitan sa loob ko. Masaya niyang sabi. Kasunod nito ang palakpakan. Mahigpit ang pagkakahawak ni William sa gilid ng upuan. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Lumapit si Elijah. Madison, pakinggan mo ang sarili mong tinig. Nariyan pa siya sa loob mo, naghihintay sa iyo. Matagal nakatahimikan. Pagkatapos, bahagyang bumuka ang mga labi ni Madison. Hindi yan salita, hindi rin pangungusap, pero may tunog. Isang mahinang hingal, isang paghinga na nahuli sa pagitan ng alaala at realidad. Napasuray si William paatras, takpan ang kanyang bibig. Siya yun, totoo yun. Hindi nagdiwang si Elijah. Nanatili siyang kalmado, nakatapak sa lupa. Ang katawan ay sumusunod sa diwa. Bumabalik na ang diwa niya. Biglang muling kumilos ang kamay ni Madison. Ngayon mas malakas. Umikot ang mga daliri niya sa sulat na hawak-hawak niya buong maghapon. Bumilis ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga matang dating nakatitig sa kawalan ay dahan-dahang kumurap. Isang kurap, dalawa. Pagkatapos ay tumutok ang tingin kay William. Sa unang pagkakataon sa mahigit isang taon, nakita niyang muli ang kanyang ama. Bumagsak ang mga luha sa mukha ni William. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Mahigpit na hinawakan ang kamay ng anak, hindi makapagsalita. Ang mundong dati pinapatakbo ng lohika ay nag-iba. Winasak na isang bagay na wala sa anumang formula. Ipinatong ni Elijah ang huling bagay sa mesa. Isang salamin. Kailangan niyang muling makita ang sarili niya. Aniya. Kailangan niyang malaman na nandito pa rin siya. Unti-unting lumipat ang tingin ni Madison sa refleksyon. Nanginig ang kanyang mga labi. Pagkatapos, halos pumulong, isang salita ang lumabas. At doon,
Tuluyang gumuho si William Kane. Sa sandaling binigkas ni Madison ang salitang iyon, "Daddy," tumigil ang lahat. Parang huminto maging ang mga monitor sa ospital, huminto ang oras. Si William Kane, ang lalaking pumipirma ng mga kontratang bilyon ang halaga na hindi man lang kumukurap, ay ngayon ay mahigpit na nakakapit sa kamay ng anak niya na para pang iyon na lamang ang bumubuhay sa kanya. Mahina ang tinig ni Madison. Marupok, nanginginig ngunit totoo. Tinig niya iyon. Isang tinig na hindi niya narinig sa isang mahigit 1 taon. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makahinga. Ang kaya lang niyang gawin ay umiyak. Muling gumalaw ang labi ni Madison, halos hindi marinig. Anong nangyari? Lumapit si Elijah. Mahinahon at puno ng bigat ang tinig. Natutulog ka, Madison. Hindi lang ang katawan mo, kundi pati ang puso at kaluluwa mo. Isinara mo ang mundo para makaligtas, pero ngayon, binubuksan mo na ulit. Lumingon si Madison kay Elijah. Matagal siyang nakatitig dito. May halong kalituhan sa kanyang mga mata. "Sino ka?" tanong niya. Dahan-dahan ang bawat salita. "Isa rin akong ama," sagot ni Elijah. "Katulad ng ama mo, minsan ko ring nawala ang anak ko. Hindi sa kamatayan, kundi sa katahimikan. Nilabanan ko iyon para maibalik siya. At ngayon, muli na siyang sumasayaw." Dumukot si Elijah ng larawan mula sa kanyang coat. Si Ava, nakapaa, umiikot sa gitna ng isang bukirin ng mga sunflower. Nakataas ang mga kamay sa langit. Matagal na tinignan iyon ni Madison. Mahina pa rin, ngunit tiyak ang galaw. Inabot ng kanyang mga daliri ang larawan. Dahan-dahang tumayo si William. Nanginginig pa rin, hindi pa rin maunawaan ang lahat ng nangyari. "Paano mo ito nagawa?" tanong niya, paus ang tinig. "Hindi ito medisina. Hindi ito agham. May iba kang ginawa. Anong binuksan mo?" Humarap si Elijah sa kanya. "Hindi ko siya binuksan. Ipinaalala ko lang. Nakakalimot ang isipan, pero ang kaluluwa, hindi kailanman. Naaalala nito ang daan pabalik." Bumukas ang pinto. Sumilip ang isang nurse at natigilan. Nanlaki ang mata niya nang makita si Madison na gising. Malinaw ang mga mata. Gumagalaw ang kamay. Agad siyang tumakbo para tawagin ang mga doktor. Ilang minuto lang, napuno ang silid ng mga tinig, mga tanong, mga kumikislap na monitor at mga matang hindi makapaniwala. Nanatiling nakatayo ang neurologist, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang mga nurse at doktor ay nagbubulungan. Mga salitang tulad ng "hindi pa kailanman nangyari", "kusang paggaling", at "himala" ang lumulutang sa hangin. Ngunit si Elijah ay tahimik nang umatras. Lumakad siya papunta sa pinto kasing tahimik ng kanyang pagdating. Sinundan siya ni William palabas ng silid. "Hindi ka pwedeng basta umalis," sabi niya. "Ikaw ang nagligtas sa kanya. Ikaw ang nagbalik sa kanya. Anong utang ko sa'yo? Pera? Isang gusali sa ngalan mo? Kahit ano, sabihin mo lang." Dahan-dahang lumingon sa Elijah. Mabait ang kanyang mga mata, ngunit matatag. "Wala kang utang sa akin. Ang tanging hiling ko, huwag mong kalimutan ang nangyari dito. At huwag mong ayaan si Madison na makalimot kung sino siya." Inabot niya kay William ang isang maliit na bagay. Isang makinis na batong may ukit na sunflower sa isang silid at ang salitang tandaan sa kabila. Pagkatapos ay lumakad na siya palayo. Walang palakpakan, walang papuri. Isang lalaking may tahimik na nakaraan at mas malalim na layunin. Ilang araw ang lumipas.
Nakaupo si Madison sa wheelchair sa tabi ng hardin ng ospital. Humahaplos sa kanyang mukha ang sikat ng araw at dahan-dahan niyang hinaplos ang mga talutot ng isang tunay na sunflower. Nagniningning ang kanyang mga mata. Patuloy pa rin ang paggaling niya. Marupok pa rin ang katawan, ngunit siya ay naroon, gising, buhay. Nasa tabi niya si William. Hawak ang batong may ukit, nakatitig sa salitang tandaan. At sa isang tahimik na bayan sa malayo, muling sumayaw si Ava sa ilalim ng bukas na langit. Habang ang kanyang ama si Elijah Cole ay nag-aayos ng makina tuwing araw at muling binubuhay ang mga kaluluwa tuwing gabi. Dahil minsan, ang pinakamas epektibong gamot sa mundo ay hindi matatagpuan sa makina o gamot, kundi sa alaala, sa pag-ibig, at sa isang tahimik na tinig na may lakas na loob na magsabi, hayaan mong mabuhay ka ulit.